Pinakamata, nagpupupulit, pagluluhat, pagdadakit, pagpaparangal ay para naman po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, hallelujah. At pinapabot po natin ang dobleng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord as we continue to remember and cherish their blessed preachings and teachings po ng ating beloved pastor, Evangelist Wildestrada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lindsay Almeda. Pagbati po sa the whole Almeda family. Hallelujah, sa mga minamahal po, mga ngaral, mga manggagawa po. At sa inyo po, mga minamahal na kapatiran po, dito po sa dako po ng Candelaria, Quezon, mga minamahal. Hallelujah, isang dakilang pagpapala po na kami po na nakarating at kasama po namin kayo nagdiriwang po sa pagdiriwang ng 42nd Church Anniversary po sa dako po ito ng Candelaria, Quezon. And kami po ay inyong mga kapatiran mula pa po sa Teresa Martires, Cavite. At but we're residing po sa Laguna, mga minamahal. It's more than 2 hours drive po from our residence. Ngunit nagpapasalamat po ako sa pag-iingat at kami po yung nakadako dito po sa Banal Lagwain po sa Candelaria, Quezon. Mga minamahal, allow me po upang ipahayag po ang dakilang himala at mga gawa, dakilang himala ng ating dakilang Diyos po sa buhay po namin, mga minamahal. Before po namin nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, nandiyan po kami sa kahirapan ng buhay, sa mga sakit at karamdaman. Aking pong beloved mother, may sakit po siya sa puso. Ako naman po may sakit po akong skin disease, mga minamahal. Mula ulo hanggang paa, nagsusugat po ang aking buong katawan. Aking pong beloved father, nandiyan po sa bisyo ng kalalakihan, sa pag-iinom ng alak, sa paninigarilyo, mga minamahal. Ngunit higit sa lahat, yung kanya pong bisyo, yung pagsasabong. Alam niyo po, beloved brethren, yung aking pong beloved father, nagagawa niya pong ipatalo sa sabong yung pambili na lamang po ng aming school supplies na dating napasukan. Ngunit dakila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa hallelujah. The year 1994, natagpuan po ng aking beloved mother ang ating pong banal na gawain sa pamamagitan po ng TV program. At ang sabi niya po sa akin na tunghayan niya na nangangaral ang ating beloved pastor sa TV. At sabi niya, nahahanapin daw niya po ang ating banal na gawain dahil sa pamamagitan pa lamang po ng panonood ng ating banal na gawain, naramdaman niya na gumaan daw po ang kanyang pakiramdam, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ganun po ang kanyang ginawa. Pagka-Sunday, natagpuan niya po ang ating banal na gawain sa dako po ng Marikina Sports Complex. At pag-uwi niya, galak na galak po niya pinamalita sa amin na siya daw po ay pinagaling natin pinakamamahal ng Panginoon sa hallelujah. And the week after, ang buo po naming sambahayan ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sakit na aking beloved mother, instantly po yan pinagaling ating pinakamamahal na Panginoon. Ang bisyo po na aking beloved father, inalis po yan instantly na ating pinakamamahal na Panginoon. At ang aking pong buong katawan na yun po yung may skin disease, may sugat po, pinagaling po yan instantly na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang aming pong buhay, na dati po nasa kahirapan, unti-unting inangat, pinagpala po natin pinakamamahal na Panginoon sa hallelujah. Glory to God, lamang po mga minamahal. At kami po yung mga apat po kayong magkakapatid na lalaki. At sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kami po yung kinahabagan ng matapos po ng pag-aaral. At ako po yung kinahabagan ng ating dakilang Diyos na makapagtapos po ng course ng engineering. And right after po ng graduation, I took the board exam. Kahabagan po ng pinakamamahal na Panginoon. One take po lamang po yan. Sa karunungan po ng pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakapasa po ako. After po ng pagpasa ko po sa board exam, nag-apply po ako agad ng trabaho, mga minamahal. At may isa po akong in-apply ang work na out of the hundreds po na nag-apply. Isa po ako doon po sa agad na nakapasa po ako, mga minamahal, sa kahabagan po natin dakilang Diyos. But nung dumaan po ako sa medical examination, I found out may sakit po pala ako sa baga. Meron po akong pulmonary tuberculosis. May tubig po ang aking baga, mga minamahal. Imbes, mga minamahal, na mag-question sa ating pinakamamahal na Panginoon, ginugol ko po ang aking oras, ang aking panahon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga oras na yan. Dahil hindi po ako makapag-apply ng trabaho dahil meron nga po akong sakit sa aking baga, ako po yung nagpagamit bilang mga awit that time. And one day, dumating po ang isang invitation upang mag-apply sa isang government agency. Kaya buong pagtitiwala kong binigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsabit po ako ng application. And I went through the usual application processes. Dumaan po ako muli, after ilang years, dumaan po ako ulit ng medical examination, ng chest x-ray,
And I found that, mga minamahal, hindi ko po alam na pinagaling na po pala ako na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na walang anumang gamot na ako ininom. Hallelujah. Tanging panalangin, paghihingi ng awa at gabay. Hallelujah. At sa unang dalawang natin, beloved pastor, pinagaling po aking pulmonary tuberculosis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dyan po sa government agency na yan, dyan po ko pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. From yung simple na employee, inangkat po niya, he rose me to ranks po, to supervisory position. And then one day, mga minamahal, nag-open ang managerial position. At nilapitan po ako ng aking boss at sabi niya, bakit hindi ko daw po subukan na mag-apply? And sabi ko po sa aking boss, susubukan ko po mag-apply dyan sa position kasi requirement po yung masteral degree. At mahirap pagsabayin po ang pag-aaral at bilang isang pamilyadong tao po at ang pagtatrabaho. Ngunit alam niyo mga minamahal, binigay po po ang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya po nakakaalam kung ano po mas nakakabuti para sa atin. Nag-take po ako ng masteral degree at within 1 year po natapos ko po yan sa kabangan po natin pinakamamahal na Panginoon. At yun po, nagsabit po ako ng application without my knowledge. Mga minamahal, may kalaban po pala ako sa posisyon. At sabi po na aking boss na may kalaban nga po ako sa posisyon na aking na-applyan. At alam niyo po mga minamahal, supposed to be talo po ako doon sa kalaban ko dahil dalawang course po yun, dalawa po yung license nun. At sabi ko, bahala na ating pinakamamahal na Panginoon sa Hallelujah. Lumipat po ang mga buwan at pagdating po ng December, binati po ako ng aking boss. Sabi niya, congratulations, nakuha mo yung posisyon na yung ina-applyan. Hallelujah, tunay po na tayo mga totoong anak ng Diyos. Tayo po yung ulo at hindi buntot sa paningin na ating pinakamamahal na Panginoon sa Hallelujah. At mga minamahal, dito po sa banal na gawain, dito ko po nakilala aking beloved wife na before po niya nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po siyang weak lungs. Parehas po kami ng karamdam na aking beloved wife. Ngunit right after baptism, sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung weak lungs po na aking beloved wife, yung po inalis, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At pinagkalooban niya po kami ng 2 anak na babae. At nung siya po'y nagdadalang tao sa amin pong bunsong anak, actually hindi po namin alam na nagdadalang tao po siya that time. Yung kanya pong office na pinapasukan bilang tutor, mga minamahal, ay sa 2nd floor po yun. And because nasa 2nd floor po yung kanilang office, inaakit lamang po niya yun sa pamamagitan ng stair. At napansin niya po, mga minamahal, na dinudugo po siya. Siya po'y may nag-spotting. Kaya ang ginawa po namin, lumapit po kami sa kanyang OB-GYN. At we found out po, doon po sa ng doktor, na siya nga po pala nagdadalang tao. At ang inunan po ng bata ay nabubutas. At ang sabi po ng kanyang doktor, anytime soon, ang bata po ay malalaglag mula sa pinapupunan ng aking beloved wife. Kaya nandiyan po kami, dumulog. Hallelujah, sa kabagan natin pinakamamahal na pang siningi po ang awat, ang habag. Dinalangin po namin na kung ang batang yan ay sa amin, pakapitin niyo po yun, yung po ang aming panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung loobin po ng ating dakilang Diyos, gawin niya po yung baby boy. Alam niyo mga minamahal, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang dalangin natin, beloved pastor, yung bata na dapat malalaglag na lamang naging healthy baby boy sa pangalan natin pinakamamahal, Panginoon. Hallelujah! Napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Nung pinanganak po ang baby boy na yan, mga minamahal, nagkaroon po siya ng skin asthma. Ang kanya pong balat, nagsusugat, especially sa likod po yun, na parang nasusunog po yun, nag-scaling, mga minamahal. Kaya sabi po na kanyang pediatrician, binigyan po kami ng mga special na gatas para matreat po yung kanyang skin asthma. Pero wala pong kagalingan, hallelujah. Wala kagalingan po sa karunungan, sa sensya ng tao. Kaya ganoon na lang ang ginawa namin, tumulog kami uli, humingi ng awa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa unang dalangin natin, beloved pastor, alam nyo, mga minamahal sa patuloy pananalangin. Hallelujah. Yung skin asthma na aking beloved son, laging makinis na balat po. Hallelujah. Sa kapangyarihan natin, pinakamamahal na Panginoon. At di ba po natatapos ang himala ng ating dakilang Diyos sa batang yan. When he was 5 years old, napansin namin, mga minamahal, na delay yung kanyang pananalita.
nagkaroon po siya ng speech delay. With the hope, mga minamahal, na ma-develop ang kanyang speech, pinasok po namin niya sa school. Kaya lang, mga minamahal, yung bata, pag uwi, nakakaawa po yan, umiiyak siya. Dahil ang sabi po ng kanyang advisor, sir, hindi po namin siya maintindihan, pati ng kanyang classmates. Kaya po wala yung bata umiiyak dahil out of his frustration, mga minamahal. Ayun, umiiyak po siya pag uwi. And nung kami po yung nakausap ng kanilang guidance counselor, na yun po ay isang psychologist, mga minamahal, hindi po ang kanyang assessment, ang aking beloved son ay may speech delay. Kaya binigyan niyo po kami ng napakahabang list ng mga espesyalista na nagtitreat ng speech difficulties, mga minamahal. At supposed to be ang aking beloved son, naka-schedule na mapatingnan sa St. Luke's Medical sa Global City, Taguig, July 2020. Ngunit hindi po kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumaan po ang pandemic. Ang bata po, nasa bahay lang, nag-aaral. Hallelujah, sa patuloy po na pananalangin, panghinang habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang beloved mother, ginagabayan po siya dahil nga po ang aking beloved wife ay English tutor, ginagabayan po siya sa kanyang pagpapractice ng pananalita. Hallelujah, sa unang dalangin na ating beloved pastor, patuloy na pinatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya'y tapat at dakila, mga minamahal. During pandemic, nagulat na lamang po kami ng aking beloved son na nahirapan magsalita, naging very fluent sa English, mga minamahal. Hallelujah. Nakapagsalita po siya ng maayos, mga minamahal. And the gift of voice na pinagkaloob na ating pinakamamahal pang sa ginagamit niya upang awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kanina po, kasama po siyang umawit na ating beloved Children's Choir. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, totoo ang turo ng ating beloved pastor patungkol po sa pagbibigay. Hallelujah, totoo po yan. Hallelujah. Nung kami po hallelujah, natutong magbigay, magtapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aming pong buhay na nasa kahirapan, talaga pong unti-unti pinagpala po natin pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kami po yung nakatira sa Taguig. Ang banal na gawain po natin sa main church po sa Marikina Sports Complex. Nung nasave po kami, I was 10 years old at binabiyahe po namin yan. Sumasakay po kami ng bus from Bikutan hanggang Cubao, and then Cubao to Marikina, and then vice versa po yun. Kung ang ating banal na gawain natatapos po ng 5 p.m., nakakauwi po kami ng 10 p.m. dahil mahirap po mag-commute, mga minamahal. Ngunit tapat po ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan po ang pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ngayon po, pinagkalooban niya po kami ng 2 sasakyan. Hallelujah. At nagagamit po namin upang makadalo sa mga pinagpalang gawain po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Huling pasasalamat, mga minamahal, talaga ba? Ang ating pinakamamahal pa sa itapat. Nung mga ilang months pa lang po kami na nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po yung grade 4, 10 years old po ako noon. Alam niyo, mga minamahal, ang aking pong sapatos na ginagamit sa pagdalo ay isang sneaker, isang rubber shoes po yan. Nasa katagalan po ng paggamit, dahil isa lang po yan. Yan po yung nabutas. At wala po akong mabili, wala po kaming maibili. Pamalit dahil nasa kahirapan po kami. Mga minamahal. One time, bumabagyo, umuulan. Pumasok po ako sa school. Automatically, ang tubig ulan ay pumasok sa aking butas na sapatos, mga minamahal. And then yung advisor po namin, na naatasan po ako mag-lead ng prayer before mag-start ng class, and I oblige, mga minamahal. So nag-lead po ako ng panalangin. At habang ako ay nakapikit, mga minamahal, dahil hinubad ko po yung aking sapatos na butas. Pagmulat ko, aking mga classmates, pinagtatawanan po ako, mga minamahal. Dahil pati ang aking medyas, butas po yun, at tinahila ang aking beloved mother, dahil wala po kaming pambili ng mga panahon yan, dahil nasa kahirapan po kami. Ngunit ang mga bagay na hindi po namin tinignan, hallelujah, nagpatuloy kami sa paglilingkod sa ating pinakamamahal, Panginoon. Dahil naniniwala kami na buhay ang ating pinamamahal. Darating ang pagpapala ng ating pinakamamahal. Hindi kami nagsawa maglingkod sa ating pinakamamahal. Hallelujah. At lumipas. Hallelujah. Ang mga taon na paglilingkod, dumating ang pagpapala ng ating pinakamamahal. Hallelujah. At pinagkalooban niya kami ng isang maliit na business lamang po, mga minamahal. Ang business namin, mga minamahal, mga sapatos po yun, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Yung bagay na pinagtatawanan sa akin ng aking mga classmates, yun po yung naging pagpapala.
pagpapala sa amin, naming buong pamilya, hallelujah. At literally, mga minamahal, yung mga sapatos sa bahay, wala pong mapaglagyan, hallelujah. Ang mga bagay na itong mga minamahal, hindi ko po nilalahat upang itaas ang sa aming sarili. Ang kapurihan lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang dakilang Diyos lang po kami pinapupurihan, pinatutunayan, mga minamahal na totoo, at pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At nagpapasalamat po din po ako sa kalakasan po ng aming mga physical na pangatawan, ng kagalingan po ng mga karamdaman. Ang aming beloved children, nandiyan po, mga constant na mga honor student po sa kabagan po natin pinakamamahal na Panginoon. At magpapasalamat po din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinagkaloob niya, pinagpala niyo po na we acquired po a new house and lot po sa kabagan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, hallelujah, nagpapasalamat po sa lahat ng pagpalang pisikal. Hallelujah. Ang mga pagpapalang material, mga minamahal, masasabi na lamang po natin na bonus na lamang po yan. Buhat sa ating pinakamamahal ang Panginoon. Ngunit ang pinagpapasalamat ko, mga minamahal, ang pagpapalang spiritual, mga minamahal, na tayo po inabot na po ating panalagawan ng 51 years na taon na paglilingkod. Ang ating pong nalagawan dito sa Candelaria, 42 years na po sa kabakan po na pinakamamahal. Nandiyan ang pag-ingat, paggabay na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng pagpupuhit, nagdadakila, pagpapasalamat, pagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah.